guide me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita, Panginoon. I pray na ipong pala. Naman na basic ang Panginoon. Ito ay napaka-importante rin. Sinamarize sa dito kung paano kayo dapat sa amin bilang shepherd, Panginoon. Kayo nga po ang talagang pastol. Pastor, Panginoon namin, dakilang pastor, mabuting pastor, at dakila, Panginoon, at pinaka the chief shepherd. I pray kayo mong pala again. Salamat sa mga guests din, no? Kahit basic ito, Lord, naman na yung solid doctrine about you, about the Lord Jesus as a shepherd. Ano yung pinaprovide niya sa amin, napakadaming mabuting bagay. Kompleto kami sa inyo, Panginoon, hindi kami magkukulang. So I pray kayo po magbigay ng tagumpay. Tindihan namin, makilala namin kayo ng lubos, Panginoon. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Masyado malakas na. Check mic test. Okay. Good morning po sa lahat. So, alam niyo na title natin. Hindi ba ko kasi the Lord is my shepherd. Yan po talaga topic niyan. Pero nag-focus ako sa bandang huli. No? Ano yung benefit natin at pwede nating pwedeng expect. No? Kasi ang Panginoon na, ligtas ka na ba, Madi? Ligtas ka na? Sigurado ka sa langit? Totoo, hindi pa rin. Nasyado na ba to? Ay, mga bata pa kasi. Ito, nasyado na ba itong dalawa? Hindi pa ata. So, balikan din namin kayo, ha? So, nagpapabalik-balik kami dun sa ano, na-follow up din natin na yung ano. Yung nakausap natin dun. Sinong contact natin nila, eh? Kalimutan. Maraming anak. Kasi hindi natin ninabutan. Nag-solve tayo dun. Ano mo pa? Anyway, so title natin, Goodness and Mercy Shall Follow. Very basic na alam yung goodness. Define natin. Hindi nyo alam eh. Very basic na. Good and bad. Yan yung mga ano eh. Ano yung good? Well, bata, no? Kung bata nga. Hanggang pagtanda nyo, yung gusto rin good sana, no? Kaya tanong kanina kayo, good boy ka ba? Eh, lagi tanong ko sa mga anak ko din eh. Ano mag-evaluate sila, di ba? Ginagawa mo yung tama, hindi man lagi. Paglaban mo yung tama. Kaya sabi dyan, favorable character or tendency, no? Ito pagtao or generic din, kahit sino, kahit pagkain. May good and bad na food, di ba? Kahit weather, may good and bad weather. Good and bad book, kahit ano, no? Tao, hayop, ayan, handsome. Basta basic, suitable, fit, free from injury, okay, healthy, syempre good yun. Pag nag-agree na kayo, good, are you good? Amen. Ganun. Sound, reliable, no? Profitable, advantage, agreeable, pleasant, salutary, ano yun? Wholesome. Okay, sabihin, buo. Kaya sa Bible, madalas sinabi yung whole, no? I-equivalent yun sa pagiging magaling, healthy, whole. Okay? Amusing, lahat na ng ano, basically, lahat ng maganda, no? Mabuti, yan, good. Totoo, honorable, legal, adequate, satisfactory, sabihin, sapat. Conforming the standard, syempre magandang standard yan. English. Dapat maayos. Pero ganun. Ito, iba na to. Okay, so ano pa? Define natin yung goodness ngayon. Ang goodness, yung pagiging ganun. Pagiging good. Any mercy. Awa. Very basic din, no? So, kahit, kasi mamaya makikita natin yung kaugnayan yung dalawa, no? So,
So, lahat tayo yung nagkasala, lahat tayo dapat nga sa impyerno, alam nyo na yun, Madi. Pero pag tayo kinawaan, parang anak mo, minsan makulit, dapat hinahataw, pero bandang uli, hindi mo naman gugutomin hanggang mamatay eh. Pausahan mo man, ay good pa rin. No? Kasi anak mo eh, kasi may mercy. Wow. Alam mo kulit niyan. Mamaya na. Kakain ka ba nag-service? Okay ka lang? So, bawal pala ito cellphone ha, sa kakain, huwag nag-service. Hindi nyo alam. Ano ba ito? So, forbearance, ganun din. Ibig sabihin, sa halip na hatawin mo, hininaan mo, o kaya mamaya ka na lang. O kaya minsan nakalimutan mo na. Naawa ka. Mercy. Ano pa? Iba tong iba dito eh. Blessing ito, iba na. Pero may kaugnayan kasi yan. No? Yan, pag kinaawaan mo, compassionate treatment of those in distress. So, kawawa naman sila. Meron silang kalagayan hindi maganda, kinaawaan mo. Pwedeng ganun. Hindi laging nagkasala sila. Binigyan mo yung kailangan nila, nawala sila. Pwedeng ganun. And then, ano yung follow? Ay, alam nyo to, saan pa ginagamit yung follow? Sa Facebook, di ba? Follower. Okay, followers. Mga vloggers dyan. Yeah, follow. Ibig sabihin, sinusundan mo, sinusundan, sinusunod, or sinusundan. Pero din sa verse kasi natin, ano yung susunod daw? Goodness and mercy shall follow thee. Pinapaulit-ulit natin pastor dati yan. Kasi pastor dito is lumaki silang mahirap eh. Kasi literal. Nakikinig ba kayo? Literal. Sabi nga siya, toothbrush, nag-share ng toothbrush. Kaya ako ngayon, may stock ako ng toothbrush yan eh. Sakaling may emergency. Bagay, iba na yung panahon ngayon eh. So, gano'n sila kahirap dati. Nakwento niya. Bandang huli, saan ako punta? Saan ako punta sa follow? Ayun, surely. So, sinasabi lang ni pastor dito, nung pinagpala na siya, sinusundan siya ng blessing. Ano yung sabihin nun? May effort ka dito, pinagpala, iba hirap na hirap sa ganyang bagay. Tapos ikaw. Diba? Amen. Blessing. Alam niyo, ibang blessing din is madami. Pera, pabor, di ba? Ay, magdadalaga binata iba dito. Sino dito sinusundan ng chicks? Ha? Panahon namin, ang tawag eh. Saan ka pumunta? Tapos si Reyna, ikaw ba? Hindi siya nagyayabang para lang makarelate yung iba. Ngayon, ito na. Pero may panahon talagang ganun tayo eh. Hindi kayo nainiwala, okay lang. Ewan kung gino-good time ako nitong mga to, pero kasi nga nung high school officer ako, kasi nakabihis kami ng pogi. Tumitili yun, Sir Sam! Mga ewan. Anyway, sinong ganun dito? Wala, nandiyan siya. Brother James ata, sinusundan rin ito, basketball. Mga panatiko. Sinong pina-follow niyo sa Facebook? Tinginan nga tayo, sinong gusto mong dito? Alam mo, pag pina-follow nyo, supportahan nyo, di ba? At sa Facebook, lagi mo nakita yung mga pinagpo-post nila. Ako, may style yung Facebook, kaya panay-panay yung mga Katoliko sa akin. Kasi mga mainstream yun, sinundan ko rin para alam ko yung So, follow. Pero, pag sinusundan ka ng pagpapala, ang ganda nun, no? Kasi maayos kang tao. Gusto lagi, ikaw yung kaibigan, ikaw yung business partner, di ba? Ganyan yan eh. Go proceed, eh, ba to eh? Imagine na lang yung yan, accept as authority, obey. Pina-follow mo. Iba na itong iba. Iba na yan, okay? Basta alam niyo yung follow, very basic to eh. Ano shepherd? Saan din nakakaalam, sa panahon natin ngayon kasi, yung gatas, dumarating na lang dyan eh. Di ba? Hindi yung damit natin. Pero yung shepherd po, ito yung mga nag-aalaga ng tupa, no? Shepherd dog. So, kasi ng panahon nila, sa Bible, madalas yung makita natin yung mga father patriarchs, diba? Kasi yun ang nila eh. Last Thursday, doon kami kay House of Rehab, ganun din sila.
Rechabites. So yan, may German Shepherd pa yan. Kasi ginagamit po yung aso na nakakatulong na yan. So, pero, yan, pastor, shepherd, nag-aalaga ng sheep. Okay? Pero minsan, damay na yung ibang hayop doon, di ba? Goat. Yung mga kasi magkakaano yan eh. Magkakaano na yan. Magkaka-class, no? Kaya tawag niya sa Bible, cattle, no? So, pwedeng sheep, goat, cow, basically yung mga domesticated animals. Shepherd, nag-aalaga, nagpapakain, yan. Ano yung sheep? Ito yung madalas niyang ano kasi, no? At madalas i-sample sa Bible yung sheep kasi, ewan ko, sa kanila siguro, yung paborito nila, mabait daw yan eh. Nakakita rin ako nanunuwag eh. Mga lalaki na tigas din ang ulo, meron gano'n, nanunuwag. Nakita ko, kala ko dati may nagpakita. Sinuwag. Gano'n. Talsik siya eh. Parang ano kasi, parang di ata sa kanya yun. Tapos siguro, sinusungitan niya. May ano yung mga ibang ano eh. Anyway, so sheep, a timid and docile person, sunod-sunuran. Parang gano'n ang inaano dyan eh. So, sa church, actually, kaya hindi na, sa church kasi pag napunta ka sa church, malamang sa hindi eh. May klaseng taong ano eh, madaling-daling sa church. Amen? Kaya, I believe, hindi inaabuso yan. Yung iba naman, inabuso naman. Pero, again, pwede tayong lumaban. Sa pastor ha. Pero yung, alala ko yung, magwala yung pastor, yung mga sheep mismo kayo na yung ano nyo. Nakita ko rin yun, totoo yun eh, yung mga lalaki pumapalibot dun sa flock. Pwede yung protektahan yung sarili nyo. Okay? So, pero medyo may pagkaano daw talaga yung sheep. No? Hindi siya katulad ng lion na, alam mo na, palaban. Pero nakakapag-defense na naman. So, sheep, ano pa? Providence. Ano yung sabihin ng providence? May providence dyan sa, ano eh, Marikina. Maganda sana yung asa, binabaha. Providence, pag, sabi dyan, divine guidance or kaya, hindi pa kaya eh. Ang basic dyan is, yan, nagpo-provide. Alam yung provide. Ay, sino nagpo-provide sa'yo, Stephen? Sino nagpo-provide sa'yo? Sino nga? Ha? Gulang. Galit ka. Madalas gano'n sa bata, di ba? Kaya si Elizabeth, lahat yan. Pati damit, gatas, ano. Hindi mo buhay ang wala nag-provide sa kanya. So ngayon, kahit matanda na tayo, kahit sino po dyan, may mga businessman na bumagsak pa. Pag ginusto ng Diyos talaga ito, si Jimenez to, napakayaman na nun eh. Maganda na yung church nila eh. Kasi parang nangutang din na tayo. Ang bihira, ang hirap. So, kahit matanda ka na, may nag-provide ang Diyos. Okay? Lahat yan galing sa Diyos, hindi tayo maging mayabang. Provide providence, ito yung mga binibigay sa'yo. Pinoprovide, inahanda para sa'yo. Naintindihan? Ulit-ulit ka para mga bata. Leading, ano yung lead? Hindi led Hindi ang tingga. Ano yan? Lead, alam na, leader, di ba? Kahit sa mga bata pa, may leader. So may mga batang ano eh, not natural leader minsan. Kasi, either minsan matalino din talaga or na-train siyang ganun, di papayag na ano, papahuli. Sila nagli-lead. Ang problema doon. Kailangan natin yan. Amen? Sa maraming area ng buhay natin. So dito sa church, sino leader? Baka di nyo alam ha, iba, pinapangunahan ako eh. And then sa bansa natin ngayon, unfortunately, addict, pero wala eh, sunod tayo. To some degree, no? So si Trump ngayon, parang bumabanat eh. So lead. So, ginagabayan ka, parang ganyan, si mga bata, pag tinuturuan kumain, di ba? O, ito pala yung dito yung siya. Yung mga mahirap na bagay, paano ka nililid? Yan, katulad na, nag-aaral tayo, saan ako mag-umpisa? Basta pag nag-soul winning tayo, ang kapal naman niya, saan ako mag-umpisa? Di sa umpisa. Di ba? Pero madalas ako, inaano ko yung, pag namimigay tayo ng Testament, sa John, para ma-follow up yung salvation dun eh. Naging solid sa kanya. So, may nagli-lead sa atin. Walang taong hindi nilid, no? So again, balik tayo sa mga matanda. Sino magli-lead sa atin? Ang Panginoon. Yan, ginugabayan. And then, yun na. Yung last definition natin. Ngayon,
Objective natin, of course, tayo dapat ay malid ng Panginoon. Magpalid, mapanahon ng problema, kalituhan, sino susundin mo, di mo alam. Ang Panginoon pala yung marunong sa lahat. Okay? So, dyan lang tayo ikot. Mayroon tayo 7 points. Tapos natin ito ngayong araw, ngayong umaga. Very basic and yet napakaganda, no? So, number 1, ito yung mga points natin, dito tayo ikot, ha? Kasi ang title ulit natin is what? Goodness and mercy shall follow. Imagine nyo yun. Kung sino dito naghahanap ng trabaho, di ba? Yung mga hirap pag sa adulting ka na, no? Nag-adult ka na, ang hirap ng trabaho. Magkatrabaho mo ako! Ay, hindi ko pwede. Hindi ka graduate, ako naman yan, no? Bubuhat ka ng ano, may sakit ka or something. Wala kang skills. So, parang ikaw yung naghahabol ngayon sa trabaho. Ngayon, imagine mo, ikaw, nag-aaral ka kasi ng mabuti, di ba? Yun sa amin, yung company namin, inaano yun eh. Niwa-watch nila yung mga university. Sino bang magaling dyan? Ikaw na, tawag nila doon, headhunting. Sino ba yung mga magaling dyan? Tatawagan ka na, Jimmy, gusto mo trabaho? 10 na po yung nag-offer sa akin eh. Magkano ba ang ano nyo? Ikaw na yung magpe-presyo. Ganon. Ganon din pala, customer. Saan kayo kakain? Di ba, minsan pag pumipila tayo sa ano, tindi naman ito, ang daming tao, dito lahat pumila. Bakit? Kasi masarap, mura, sakto lang. No? So, ganon yung magmagaling ka. Saan ako dun? Ayun, yun, so, goodness and mercy. So, sabi dito sa bandang huli nga, kahit yung title natin, goodness and mercy shall follow. So, susundan ka. So, kaya ang mga points natin, iikot tayo sa how is goodness and mercy assured? No? Sabi kasi din, surely. Hindi ko na inano sa title, ang haba eh. Pero gusto natin yung sinusundan tayo ng pagpapala at awa. Pero sigurado ba yon? Parang pag nag-aaral ka rin, dati yung nursing, basta sigurado yan, pag nag-nurse ka, ganyan ang sweldo niyan. Sigurado, kahit sa UP ka, like sabi siya, may kilala ako, talagang palipat-lipat din. Kasi nasa attitude din minsan eh. Graduate ng UP, wala lang, graduate lang, nothing special. Pero kala niya, yun, okay na yun eh. Palipat-lipat, hindi rin marunong kayo isama sa tao, hindi sigurado. Amen? Ganon din ngayon, alam mo, ang pogi mo ngayon, tingnan mo katabi mo. Alam mo, magkakaroon ka ng asawa, maayos. Minsan hindi rin eh. Nabagit ko kanina yung na-follow ako na rin. Iba-iba yan eh, komplikado minsan ang love life. So kaya huwag kang mayabang, huwag ka ring, pag ikaw yung nangongolekta ng sabi nga nila, nangongolekta ng babae, kanari. Eh kung nalaman nilang ganon ka, sa palagay mo, ilan na ba, pagyayabang mo pa? Yung mga matino, nag-iisip, bablankohin ka na agad kahit anong pogi mo. Amen? Amen? So kaya ngayon, how is goodness and mercy assured to us? Paanong itong goodness and mercy nga ay masisigurado sa atin? Ganda pag-usapan, di ba? Paano? Kasi ang hirap nung may uncertainty. Ito ngayon, alam niyo ba nangyari sa Venezuela? Yung presidente nila kinidnap. Ano mangyayari sa inyo? Hindi ko alam. Matagal na yung crisis sa kanila eh. Matagal na pong grabe daw inflation doon. Hindi mo alam kung magkano itlog kahapon, 10 piso. Ngayon, 100. Ba't nangyayari doon? Hindi nila alam na eh. Ngayon, uncertain. Mga nagkakalat siya. Daming uncertainty. Normal yun. Lalo pag di ka nagkakanda, di ka nagtatanong, di ka nag-iisip, parang laro ka, kala mo, buhay mo, laro. So, ang daming uncertainty, okay? Hindi sigurado. Gusto natin, sigurado tayo, parang kaligtasan. Kahit sino yabang yan, di tayo, sabi nga, ang late naman ang church nyo. Salamat, nandito sila Madi. Kasi ang daming, dyan, ang daming competition dyan, no? Yung mga Pentecostal, kaya kasi, ito yung sinasabi ko sa inyo. Bakit dapat kayo dito, hindi kayo sa Pentecostal? Bible lang nausunod dito.
Ba't hindi sa Catholic? Mas malaki sila. Ang dami nila nag-aaral sa Santo Niño. Sa mali naman. Hindi yung paramihan. So, sino yung fa-follow mo? Ngayon, paano ka makakasigurado? Wala nakakasigurado. Yan ang lagi sinasabi sa atin mag-soul winning, di ba? Isang bagay na pinaka-importante, hindi mo sigurado. Yan lang, ma-master nyo. Okay na. Pero siyempre, dagdagan nyo rin, ha? Maraming skills tayo sa soul winning, and then mag-aakay, preaching, marami tayong ministry, no? Area ng ministry. Pero bakit? Alam mo tama dito kasi sigurado tayo sa pinaka-importanting bagay. Kaligtasan ng kaluluwa. Sigurado tayo sa langit. Amen? Amen. Ay, grabe yun. Kahit napakasimple niyan. Hindi susuko natin yan sa iba. Sila suko agad pag ganyan na usapan. Wala nakakasigurado. Speak for yourself. Alam niyo ba yung sabihin? Ay, bagsak na tayo lahat. Speak for yourself. Ikaw lang yun. Nag-aaral ako eh. Pag sa kaligtasan, ikaw din, ikaw na sigurado. Hindi, sigurado ako eh. So ngayon, sa ating mga ligtas na, hindi lang kaligtasan ang sigurado sa atin. Kasi marami pang bagay. Maraming blessing. So ito yung pag-usapan natin yan. How is goodness and mercy assured unto us? Sa Tagalog, paanong sigurado yan? Paano yung nakakasigurado? Paano makakasigurado? Na lahat din ng blessing na andyan naman available, no? Lahat sa Diyos yan eh. Paano tayo makakasigurado? Number 1. Verse 1. So, iniwasa ko na po mag-chat GPT. Mababaw masyado. Ginagawa ko ng reference. Okay, sabi dyan, napaka-basic, no? O, paano tayo makakasigurado? Kasi number 1, ang Panginoon ang shepherd eh. Imagine nyo si Elizabeth. Sino naman yan? Elizabeth pa yan, ha? Kilala nyo si Queen Elizabeth? Patay na yun, no? Patay na. So, pag nagkaroon ng hari, pag nagkaroon ng anak yung hari at reyna, anong iniisip ng mga tao doon? Diba yung future na agad, siguro ito yung next na ganyan, lalo dati. Doon ngayon, medyo nalaos yan eh. Pero in the background daw, kumikilos pa rin yung mga royalty na. Sa Europe, tayo pang royalty, ewan. So, ganun po yun. Ngayon, tingnan niyo si Elizabeth. Tulog-tulog lang, no? So, bakit siya nakakasigurado na mamaya may gatas pa siya? Diba? Kaya kahit anong mangyari, malaki na, dalaga na si Elizabeth. Walang manloloko sa kanya. Malalaki. Nakakasigurado ba siya doon? Hindi daw. Pero pag yung tatay, babantayan ko yan, di ba? Tayo tagabantay niya ba? Ibang sobrang hinang lalaki. Anak mo yan, di mo masabihan. Kaya bata pa yan, iniisip mo na kung paano mo yung puprotektahan. Kasi alam mo nangyari, bata, ano ka na eh, adult ka na eh. Dahil mo nakita, naloko dito, naloko doon. Iniwan dito, iniwan doon. So iniisip mo, paano kaya yung anak ko ay magkakaroon ng maayos na pamilya? Diba? Diyan na papasok yan. Kaya lagi sasabi itong bentahin natin lagi sa church, ha? So, kahit kung young people ka, dapat maturuan ka ng Bible para maging matalino. Kapag magulang ka na, yung anak mo, tanongin mo, paano mo yung gagabayan? Sige nga, sila nga nagsasabi sa akin, eh. So, yung mga bata, ang hirap talaga. Paano gagawin natin? Ang hirap na lang. Hindi ko magreklamo. May paraan. Paggabayan mo sa Diyos yan, tignan ko kung di mapabuti yan. Dami natin nakitang ganun. Kahit nakulong kami sa magulang, pag sa church lumaki yan, talino eh. Nasa ayos. So ganun tayo, paano tayo nakakasigurado, pati mga kabutihan na yan, at kaawaan kung sakali tayo nagkamali. At magkakamali tayo eh. May sigurado mo, pa-follow yan. Susunod sa iyong kabutihan, mga mabuting bagay. Amen? Kasi pag ang Panginoon ang iyong pastor. At kahit sa church po, madalas, sabi nga nila, leadership, everything rise and fall in leadership eh. Kita mo agad, maiging maayos ng church na to kasi yung pastor niya, ganito ang conviction sa salita ng Diyos, ganito yung kanyang stance, no? Salita ng Diyos.
Matabang, maayos, hindi nanguhot-hot, kung ano man yan. May mga masamang mga pastor minsan eh. Nakafocus sa ibang bagay eh. So, pag nakita mo sa pastor yun, ay, may maayos yung church na to. Amen? Paano pag ikaw naman, yan, pamilya, pag magulang ito, itong magulang ito, isang ganyan, at isang ganyan. Maayos, madalas ganun. Isang libutan nga, isang engineer, at saka isang engineer ulit, mga doktor-doktor, pero dahil kalokohan ng doktor ngayon, asal ako dyan. Kaya sabihin sa mababaw na ano lang, doktor, anak ka ng doktor, ano ka? Konduktor. Wag naman, amen? Yung kabatch namin nag-iisang doktor, patay na eh. Nabanggit ko sa inyo, di ba? Nakakalungkot, di ko na share niya kasi mailap din eh. Tanay inom eh. So number 1, the Lord is God and therefore able to provide the best. Ang haba ng point natin, no? Diyos siya eh. So therefore, siguradong goodness and mercy will follow me kasi siya ang Diyos ko at siya yung nag-aalaga sa akin parang pastor ko. Amen? Siguraduhin niyo, itong mga Hudyo, wala eh. Pwede ba nila i-claim yon? The Lord is my shepherd. Sinong Lord? Ni-reject nyo nga si Jesus. Mayroon kaming ibang, sino ba ang Lord talaga? Tinitingnan natin sa New Testament. Ito, balik-balikan kasi natin ito, kaya, sino ba si Jesus? He is tatlo po yan eh. Yung alam natin, the good shepherd. Diba? Tama ba hindi? May pinapacheck upan mo doon. Yeah, good shepherd na. So, familiar yan eh. Kasi may shepherd din na loko-loko. May shepherd na nabanggit ng Panginoon yan. Hireling ang tawag. No? Again, di masamang i-hire. Di ba? Wala kang sariling pastulan. Kaso, hindi yan makakapag-alaga katulad ng talagang may-ari. No? Pakibasa niyo po. Ready, go. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Baliktad, no? Ikaw ba mamamatay ka para sa sheep? Madalas sa hindi. Ano mo lang yun eh. Alaga mo lang yun eh. Pero ibang pinag-usapan kasi kaluluwa, mga kanyang mga anak nga rin, no? So si Jesus, alam natin ginawa niya, namatay siya literally para sa atin. Kaya ngayon, kayo ba'y sheep ng Panginoon? Kung ligtas ka. Kung hindi, hindi pa. Okay, kaya ako sabi naman, sharean to sa may time ha, na-sharean ko yung kasi minsan pag nakaka-attend dito, minsan wala rin tayong time. Ito, umaga, may time yan. Okay, siguraduhin lang, follow up, alam ko na-sharean to mga kasi mga bata pa eh. Ito, 11 years old na. Magaling to magsalita kahit dati. Nakakaintindi na yan. Sharean natin namin ha. Yun, so, gano'n siya ka-good, mamamatay siya para sa tupa. Halos imposible, pero yan ang ginawa ng Panginoong Jesus. Amen? Hindi makiklaim yan ng mga Hudyo. Sabagay, puro sa New Testament to, no? So, ano pa? Sa 14, ganun din. Inulit niya, I am the good shepherd and know my sheep and I am known of mine. Naalala ko na yung kwento sa Reader's Digest, oh. Sabi niya, yung isang shepherd, di ba? Meron daw isang tinitira yung mga alam niyo yung consultant, tinatawag. Hindi alam ng iba. Yung sinabing consultant, ito yung pumapasok sa business nyo. Alam ko lahat yan. Ako tanungin nyo kasi consultant eh. Anong gusto mo malakas? Ako tanungin nyo. Hindi sabi nung shepherd, anong magawa mo sa akin? Sabi ng consultant, matulungan kita sa business mong shepherding. Sabi niya, alam mo yung buong kwento eh. Kaya sabi, alam mo bang ilan yung tupa mo? Kaya kong bilangin yan. Ang galing talaga, di ba? Kahit sa mga business, ganyan yung mga banat yan eh. Sa inyo mga processes, di ba? Sa amin, ang sikat po ngayon yung SGB. Alam niyo ba yun? Hindi alam. SGB. Consulting company. Mga auditor. Ayan. So, tinitingnan lang kung maayos yung business mo. Pero, tapusin ko na itong consultant na. Sabi niya, ang dami sinabi niya, alam ko lahat yan, ganyan-ganyan. Katulad nitong iyong ship, sabi ng consultant, itong ship mo, lulusog to para sa akin. Pag akong sinunod mo.
Sabi nung shepherd. Ay, sorry, hindi niya pala alam, hindi niya sinabi ng consultant na consultant siya. Okay. Kaya matalino yung shepherd, sabi na, alam ko na trabaho mo, consultant ka, no? Paano mo nalaman? Kasi una, pupunta ka dito, hindi naman kita kailangan. Minsan, ganun yung consultant eh. Kaya laking maningil niyan. Pangalawa, sasabihin mo yung mga bagay na alam ko naman na. Ganun yung mga consultant eh. Kasi ginagawa po yan kasi sa mga katulad sa amin, mga public companies. Ibig sabihin, may nag-o-audit sa'yo. Para sigurado kumikita ka. Okay? Kung ano ba ng iba, okay lang. So, pero banda huli, nakakatawa, sabi niya. At wala kang alam sa business ko, akin na nga yung aso ko. Sabi, walang alam eh, no? Kaya naalala ko lang dito eh. Alam niyo yung mga ibang pastor? Kaya katulad yung mga pari ko natin. Alam ba nila pinagsasabi nila? Mag-a-advise pa yan, ganito ang gawin mo sa anak mo. Anong alam mo doon? Ang anak eh. Totoo lang. Lahat na dami ginang Catholic po, kabaliktaran eh. Sabi, call no man your father in the earth. Tawag sa kanila, Father. Pope. Walang alam. Kaya alam mo, ito yung mga bogus kahit po itong mga Pentecostal eh. Kaya iba kinikilala ko yung mga, wala akong nakitang church na katulad ng Baptist. Kilala mo lahat. Kahit mga bata. Na-observe mo yan, kilala mo yan. Kaya lang sasabi sa inyo, asawa kayo, magsabi man lang kayo. Aalis kayo, magsabi kayo. Kung talaga ayaw mo, tapos maggabayan ka, may turo ka sa tamang direksyon. Wala, no hard feelings dito, ayaw nyo dito. Ay, move kayo kung saan. Nakita ko yan, kilala ka eh. Lahat na lang. Kaya pagkasama mo dahil sila pastor nun, pinag-uusapan nila mga member, kamusta sa ganyan-ganyan. Naintindihan ko ganito pala yung buhay ng pastor. Na alam niya lahat ng detalye hanggat maaari yung gusto nyo, kaya hindi ako nangihimasok sa inyo. Sa buhay nyo, inaalam ko lang yung kailangan kong malaman para magawa ko yung trabaho ko. Amen? Ngayon, si Jesus, napakaganda nito eh. Ang Panginoong Hesus, kilala niya tayo, nagkatawang tao siya. Lahat ng mararanasan nyo sa palagay nyo, mahirap, napahiya ako, sakta, mahirap, gutom ako. Naranasan ng Panginoon yan. Kaya sabi niya, I am the good shepherd, I know my sheep, and are known of mine. Kilala rin ng sheep, ang shepherd. So, nakalimutan ko lang dito, pero nakita niya, mamaya, pakita natin sa lunchtime. Yung shepherd, sinubukan nung hireling, o kaya yung isa nag-experiment lang, YouTube content eh. Tinatawag niya yung mga sheep, hindi siya kilala, wala, hindi lumalapit. Yung talagang shepherd, nagsalita lang, lapitan na eh, totoo yun. Kaya laging itong magandang example po ng shepherding, pastor, yung sheep talaga eh. Totoo yan, maano natin yan. Ngayon, ganun din po sa church. Kaya wala akong pakialam yung mga ayaw dito, kunwari, hindi siguro nakikinig yun sa preaching. Sabihin, parang okay, may pastor dito, may Bible din doon, mababaw yung Hindi nyo nalaman na ito na yung pinakamagandang place para sa'yo, spiritually. Lalayo ka pa. Hindi nakinig nun. Hindi mo kilala yung pastor, no? Lalo pag nag-ship yan ako na, Pentecostal pa, nako. Hindi nakikinig yun. Bumalik sa Catholic, nako. Hindi ligtas yun. Unless napilit ng magulang, iba yun, okay? Hinahana ko lang. Okay, number 1, how is goodness and mercy assured unto us? Number 1, the Lord is God and therefore is able to provide the best in all things. Kaya masasabi mo yun, sigurado, no? Yung magiging pamilya ko in the future, hindi mo masyadong mayaman, maayos kumpara doon kay Bill Gates, di ba? Kaya sana mahuli na pala siya, sinahuli na si Roque ba? Hindi, si Bato pa, may warrant na kay eh. Hindi, iba pa yung si Ato man, sa pandemic. Si Roque yata, basta, anyway. So, hindi. Kung ang Panginoon ng pastol mo, maayos ka sigurado. Amen? Ganun din sa church pala. Kung maayos yung pastor mo, kaya nakatingin tayo dyan eh. Ay, maayos yung pastor. Sigurado, maayos din yung church. Number 2, ang sabi dyan, balik tayo sa ating, sa good shepherd pa lang pala ako. Hindi lang siya good shepherd,
siya din is the great. Alam niyo ba yun? Dakila na pastor. Nabasa, let it go. Now the God of peace hath brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. So kasi nga, hindi lang siya leader ng isa, dalawang church eh. Diba? Parang ganun. Laki ng kanyang kapastulan. Parang ba yun sa Tagalog? Ito yung si Job dati, di ba? Libo-libo. So, hindi basta madaling i-maintain yun. Sa tao po, ganun yun sa company niya. Pag ikaw yung leader ng maraming tao, ibang klase yan. Depende rin namin sa iba. Ini-inherit lang kasi yun. Pero kahit sa, ngayon, ang follower na paramihan eh. Kasi nabibili rin yan eh. Ngayon, so si Jesus, yung great shepherd. So, salamat ito lagi na kumpara sa mga denomination. So, pwede mo na sabihin nga, salamat sa Catholic eh, kahit paano. Si Nazareno, Jesus Nazareno rin yun. So, sa mababaw na paraan, oo. Kasi kahit paano, hindi si Muhammad yung ano nila, di ba? Kaya nga, napakababaw nun. So, kaya in a way, pwede mo i-count yan eh. Sa mababaw na sense, Christianity pa rin ang namayagpag sa buong mundo. Pinakamaraming adherents to some degree. So, salamat dun, amen? Kahit paano ay, kasi mga mababaw yung iba eh. Kaya pwede sabihin, the great shepherd kasi ang daming naniwala sa kanya. Kami mga pastor, para kaming mga under shepherd ang tawag doon. Okay? So ito, pinamumunuan ko, pero bandang huli, kay Jesus pa rin tayo. So, nanagot. Okay? The great shepherd. Marami pang pwede mong iduktong sa great. Pinakamatalino, pinakamayaman, malakas. Kaya siya ang great shepherd. And then, ano pa yung last shepherd? About Jesus, siya yung good shepherd, siya yung great shepherd, siya rin yung parang ganun din to eh. The chief shepherd. Ano sabihin ng chief? Pinakamataas, no? Pinakauna. And when the chief shepherd shall appear, kasi pastor din si Peter eh. Kaya sabi dyan, he shall receive a crown of glory that fadeth not away. So, kinakausap niyo dito mga pastor din eh. Yan. And elders, which are mo, so pastor siya, nakasap niya yung mga pastor, magtapat tayo sa Panginoon para yung pastor ng pastor natin, tayo, pastor na, si Jesus, dumating, siya yung pinaka-chief, siya yung magbibigay kasi pastor, pinaka-pastor ng pala tayo ng Panginoong Jesus. Ako, di ba? So, kanino ba ako nakikinig? Kanino ba ako sumusunod? Di ba? So, hindi sa Pope, hindi kay pastor dito, sa Panginoon. So Jesus is the good, the great, and the chief shepherd. So number one, dahil siya ay shepherd natin, makakasigurado tayo ang goodness and mercy shall follow us. Amen? Amen. Pangalawa, balik tayo sa ating main verse. Psalms 23, verse 2, sabi po dyan, kayo naman ulit, ready, go. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Alam na alam ni Daddy to, di ba? Sa alala. Naranasan niya. So, masaya sa, sa nagpapasto, no? Kung nasa lugar kang maayos. Kaya kung dry yan, sa Israel kasi may place doon na, green din, no? Yung Sharon doon, yung plains doon, yung mountains. Pero may place din doon, dito sa baba, desierto na yan eh. So, ngayon, saan mo ilalagay yung mga pinagpapastulan mo? Diba? Kaya naalala niyo rin yung kwento sa Moses, sino yung natira dun sa other side? Manasi, half Manasi, pero pinaka Reuben and the Gadites, diba? Kung sabi ni Moses, mga Gadites, dito na kami, amin na to kasi ang dami naming hayop, kailangan namin ng maraming pagkain ng hayop. So magaling din siya, tama yun, dapat nakikita mo yun. Ganun pag nakikita yung anak mo, alam mo na, matalino, pinagkaplanuhan mo na yan. Kung di masyado, pinagkaplanuhan mo rin. Alam mong malakas, siya, masyadong active. Kaya salamat siguro yung mga kasama ko jogging, maglaki. Pinagpaplanuhan niya. Ngayon, pag pastor na yun, anong gagawin mo? Pagpaplanuhan mo, ililid mo sila sa lugar kung saan sila naman ay hindi magugutom.
Ando na mismo, again, hindi mo kailangan pakainin lahat yan eh. Kasi nilagay mo lang sila sa maayos na lugar, andun yung pagkain, andun yung, damay na natin yung still waters, ganun din, bakit still? Doon mo tayo sa green. Ano yung sabihin ng green? Masagana, malusog, no? Hindi tuyo, hindi natutuyo, hindi tagtuyot. Nakita niyo pag itong mini garden ko sa taas, babayaan ko lang ng 2 linggo yan. Ang dami nang tumutubo dyan eh. Ganun kasi sa Pilipinas, salamat, no? So, ibig sabihin, masagana po yung lugar na yun. Ngayon, spiritually, punta na tayo doon. Ay, doon tayo sa tubig. Bakit still? Ang sinasabi, maganda syempre yung green pasture, yung still waters, ganun din. Ano ba yung waters? So, syempre, inumin. Importante yan eh. Kaso pag hindi still, ano ba yung hindi still? No, sa dagat, pwede bang painumin yung ano doon? Una, mahirap pumunta doon. Tapos pangalawa, ano yung salty yun eh. At kahit mga river na fresh, meron pong mga, ano yung ibig sabihin, gano'n, maagos. Iinom ba sila doon? Siguro, pero hindi sila makakabuelo doon. Kaya po ngayon, nakita nyo naman, sino ba naglakad na dito, naghanap kayo. Dati nangyayari ka sa amin, naghahanap kami ng falls, sa gitna ng Talban, Bulacan. Ang hirap na, ang layo, kilometro nilakad namin eh. Para lang makita yung falls na maliit lang pala. Ngayon, yung mga still waters, inahanap din yan eh. Para makakain sila, hindi sila magugulo. At alam nyo ba pag still waters, madalas lalo yung galing sa bundok, sino yung malinis na tubig? Siyempre pag still, ibig sabihin, nakahupa na yung dyan, kung may putik na nadaanan yan, kung maano pa yan, kasama ng tubig yung putik. Ngayon, pag still na yan, ibig sabihin, medyo na-settle na yung mga impurities, tsaka yung mga Nakakuha nyo ba? So, ngayon, spiritually, ano yung green pasture and still waters? Spiritual, ano bang kailangan nyo? Diba? Kaya hanggat maaari, naayos natin yung sounds, diba? And then, mga bawat makasama dito, wala namang sobrang nanggugulo dito, diba? Pinapalis na natin kung di para tayo, hindi tayo nagugulo. Kaya lagi pa na, pag every time na tayo nag-Last Supper, Lord's Supper, Lord, alisin mo na yung mga dito. Gusto natin madagdagan tayo, pero yung lang, yung tama, yung talagang mag-follow sa programa natin dito na alam niya, ang Panginoon na sinusunod natin. Kung ayaw nila nun, hindi sila para dito. Amen. Maghanap sila sa kanila, hindi sila mapabuti. Ganon din yung water, madalas kinukumpara sa tubig. Salita ng Diyos, naalala niyan, madalas, hindi lagi, pero madalas. So, ang hirap po na mag-aral, itong mga Catholic, sinachat nila yung salita ng Diyos, pero out of context, mali, dinagdaga, binawasan. Parang maduming tubig yun, no? May preaching si, dyan eh. Sino ba to? Sikat na Baptist. Ubo-ubo. Alimutan ko na. Jack Hyles, no? Ang title nun is, Get Your Stinking Feet Out of My Drinking Water. Alala ko pa eh, kasi ganda eh. Ang may usapan doon, King James Bible. Ibig sabihin, itong mga iba, atat na baguhin yung Bible eh. Baguhin natin yan, mali yan. Malinis na yan eh. Amen. Lang dadagdag yan, babawasan mo. So, ang hirap po yung iba, kaya hindi nga naliligtas yung iba eh. Tagal na sa Diyos, yung laging sasabi sa'yo, may kilala kami, CCF, for 3 years, hindi pa ligtas. Wala na, pinapaikuti ko siya ang church, samantalang dito may Starbucks, at may banda, saban ng music, si Pastor, magaling magsalita, nakaka-bless si Pastor, ligtas ka ba? So, yung church, pinoprovide sa iyo ngayon, at pag sa Panginoon ka, sa Panginoon ng pastor mo, doon ka niya ililid. Ang iba kasi ang problema rin, kahit ilid mo na sa church na maayos, umaayaw pa eh. Baka hindi ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ang naglilid sa kanya. Yun ang naisip ko lang niya kasi, ano ayaw mo dito? Ano gusto mo? Magulo? Ano gusto mo?
So kaya ngayon, ganun daw. Kaya number 2, the Lord leads us to the best of places. At pag nasa best place ka, ano meron doon? Goodness and mercy. Amen. At tulad nito, may mga ano din naman ng church na yung mga member kasi palibasa sa Suriano, ganun yan, napakayabang yan. Parang wala ka ng place mag-grow, parang bawal magkamali. Iba yung bawal magkamali, iba yung masamang magkamali, pero tatanggapin ka pa rin. Pero i-correct ka, iba yun eh, magkakaiba yun eh. Kahit po sa pamilya, kahit pansinin yung mga estudyante na takot magkamali naman, hindi masyado natututo. Bawal magtanong. Diba? So ngayon, palibasa, ang Panginoon, alam lahat ng bagay, eh siguraduhin mo siya yung pastor mo. Amen. Parang ililid ka. Ay, nilalayo ako ng Diyos sa Pentecostal eh. Nilalayo ako eh. Kasi doon yung mga friends ko, nilalayo. Saan ka magpapalid? Ano yung unahin mo? Yung sinabi ng kaibigan mo? O yung sinabi ng Panginoon? Ang tanong, alam mo ba yung Panginoon? Eh, kahit saan lugar, pinapangalan ng anong Panginoon eh. Kasi siya ba yung sinusunod mo? Saan ka nagpapalid? So, kaya pag ang Diyos ang nasusunod sa buhay mo, ililid ka niya sa magandang lugar. Amen. So, ganun din po sa church. Kaya ako, hindi ako na-insecure sa mga sinong ano dito, ano bang ayaw nila dito, wala dito. Maniwala kayo, may mga churches po sa mga probinsya nga, hirap na hirap. Si Pastor, kayo pa rin natin si Pastor, nakita namin isang araw eh. Last week, Pastor Michael, support po natin yan. Hanggang ngayon, naayos pa rin yung ano, maganda sa kanila na yung lugar. Kaso nga, walang maayos na bubong. Kaya never kayo dito, ano naman dito, ano man reklamo yun? May reklamo ba dito? Hindi na sabihin. Siguro naisip din ng iba. Ano ba, masikip naman dito. Nagkakabunggong kami rin. Tabagi rin. Yung gitara, lagi nasa, kasi liit. Ang bira naman kayo. Medyo na ano rin ako doon. Gusto ko yung bigyan ng maayos na lugar, malaki. So, tiyaga-tiyaga. Amen? So, ang Panginoon, darating yan. Who knows when, pero darating yan. So, pero again, spiritual ang pinaka-sakul dito, solid. Kaya alam ko, yung mga maayos na siya, tapat sa Diyos, ang katuwiran talaga ng Diyos ang hinahanap, malalagay kaya sa Pentecostal na gano'n. Hindi kayo lilito, naalis ng kagad ng Diyos doon. Amen. Amen, buddy? Nagaganon ba doon sa kanila, pinupunta nila? Ewan ko rin, no? Pero, baka Bible pa lang, sablay na yung mga yan eh. So, ingat-ingat. Okay, number 1, the Lord is God, therefore is able to provide the best in all things. Number 2, the Lord leads us to the best places. Whether it be yung conducive sa learning, spiritual growth, na totoo ha. Hindi yung kunwaring spiritual ako kasi yung Holy Spirit daw kaya siya ay hindi naman Holy Spirit tinutukoy. Fleshly pa rin yung mga Pentecostal eh. At kahit SDA, ano po yan? Yung SDA, napaka-solemn din. Kaso, sablay. Puro Sabado. Ayan, so number 3, ano pa? Verse 3, sabi dyan, He restored my soul, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. So how are we assured mercy and goodness? Okay? Ang pinaka talaga dyan, restored my soul, no? Sabi dyan, restore. Huwag sinabing restore, madalas ay hindi, may something na nangyaring, di ba, alam na damage. So ngayon daw, magaling na yung mga repair, Laging iniisip niya, pag bibili ka ng sakyan, re-repair ba yan kung sakali masira? Dapat ganun. Ngayon, sa church, ano yung hahanapin mo? Paano ka maisip pag sobrang lalaking church, bulahan na lang yun eh. Ay, dito, sobrang liit, malalaman ni ganyan. Pero marirestore ka kung sakali. Amen. Dahil ang Panginoon ang nasusunod dito. Alam natin yan, may way ng restoration ng Diyos. Naalala niyo yung ating sa Corinthians nga, may loko-loko doon, nagkasala talaga. Pero may way para may balik sila. Kung gusto mo. Hindi yung mamalay ka pa. So, pangatlo, the Lord being the most righteous of all, ay, nabanggit kasi dyan, in the paths of righteousness, hindi kita ililid na kung natin may nagkasala and then tago natin, huwag sabihin ganyan. Actually, hindi naman mali yun eh. Parang gano'n kasi ginawa ni Jimenez eh. But, may nagkasala doon, obvious na obvious, iniwanan yung pinagtanggol niya pa.
Di mo alam kung mayaman yun or what. Obvious na pinagtanggol niya. Pastor ka, pinagtanggol mo, mali. So, hindi righteousness ang kanyang in-uphold. Ngayon, ang Panginoon kasi, alam niyo, righteous, di ba? Tama, matuwid. Okay, so yan ang tinataas natin dito. Parang ngayon, ikaw ayaw mo din naman, ikaw kunwari, gusto mo, kunwari, loko-loko ka, kunwari, tapos kagampihan ka ng nanay mo, gano'n. Gusto mo ba yun? Sa una, gusto mo yun. Ay, hindi, kampihan ng nanay ko. Pero bandang uli, pare-pare kayo nagtatago. Parang mga corrupt official natin ngayon. Kaya nagpapatayan na yung mga yan eh. Alam nila, magtatraidora sila, pareha silang loko-loko lahat eh. Walang kapayapaan doon. Balisang-balisa kayo nun. Amen? Kahit magkakapatid. Alamin nyo ano yung tama, gawin natin. Dahil salamat, ang Diyos ang pinaka-righteous sa lahat. Ang bigat po nung namumuhay sa kasalanan. Sinungaling ka na naman. Papatungan mo na namin sinungaling. Nasaan nga nun? Nandito po. Sabi niya, dito. Actually, bago ako punta doon, punta ako dito. Ano ka? I-teleport. Mag-ibig sa'yo, sinungaling ka na eh. Amen. Sakit po ako sa ganito eh. Masakit yung ganyan mo nung last week. Actually, hindi po eh. Sabi ka, alam ko ba hindi masakit eh. Yan. Isinungaling ka na. And then, hindi na ano yung righteousness sa'yo. Ito ka magsinungaling, ang bola, yung makakatulong sa'yo, yung pastor mo, nagsinungaling ka sa pastor mo, paano yun? Kahit doktor, sabihin mo, subukan mo magsinungaling sa doktor. Dok, masakit po yung ano ko, ito, yung kanang kamay ko eh. Pero actually yung kaliwa. Paano gagamutin nun? Iloloko mo yung sarili mo. Pero ito, baliktarin natin kung ang Panginoon ng pastor mo, righteous siya, marirestore ang kaluluwa mo kung sakaling madamage. At nangyayari yan eh, may mga damage na dumarating sa atin. Lahat sa atin, sa buhay natin, during the course of our life, Christian life, may mga ganun. Pero madaling ma-restore pag ang Panginoon ng iyong pastor at dahil ililid ka niya sa kanyang katuwiran. Amen? Yan na, number 3. The Lord being the most righteous provides the best condition for our soul. Kasala ka man, mayroong damage sa buhay, marirestore yan. Next is verse 3 pa rin, yung bandang huli. Napansin niyo ba dyan? The paths of life for His name's sake. Ano yung sake? Para sa kanyang kapakanan. Actually, namesake. So, para sa kanyang pangalan. Siya rin yun. Alala ko tuloy, katatapos ko lang ng Exodus eh. Kailan lang. So, anong nangyari doon? Siyempre, nagloko nga yung mga Israelites. Gusto silang patayin ng Diyos. Ang sabi ni Moses, isa sa mga sinabi niya, hindi ko nabasahin. Sabi doon, Lord, papatayin mo to. Eh, paano yung ano? Pinagsimulan mo sa kanila. At mapapahiya rin. Ikaw mismo, Lord, mapapahiya ka rin. Diba? Kasi, inalis mo sila doon. Tapos, di mo pala sila tayo ligtas. Ganun yung banat ni Moses eh. Nakinig ang Diyos sa kanya. Ang tindi nun, di ba? So, ano napansin niyo doon? Ang Diyos kinoconsider sa hindi siya mapahiya. Tayo, kahit tayo, di ba? Pero lalo ang Diyos ngayon. Eh, paano basta? May mga sumusuway sa kanya. Later, paparusahan yon. And then, makikita ng tao, siya pa rin yung Diyos. Pansinin niyo yan. Kaya, yung nangyari kay Menes, parang gano'n nangyari dun eh. Ang ganda ng simula niya, maligtad siya. Ewan ko kung nag-lead sa kanya sa ganung path. Ngayon, bagsak siya ngayon. Nakakalungkot, pero hindi siya nagpalid eh. Ngayon, bakit nga tayo nakakasigurado na goodness and mercy ay sigurado sa atin at susundan tayo? Kasi ang Panginoon, ang pangalan niya hindi mapahiya. Bandang huli, kahit na may nagmumura. Alam mo yung pinagmumura ang Panginoon ngayon? Sa Israel, si Jesus, minumura siya doon. Itong mga 80s, minumura siya. Pero alam natin, bandang huli siya yung panalo. O ngayon, hindi siya mapahiya yung pahiyang-payan. Kawawa naman ng Diyos, tulungan natin. Hindi mangyayari yun. Kaya ngayon, alam natin na maglalaban niya yung kanyang pangalan, sigurado, tayo ay mapapabuti rin. Parang ito pong gusto kong mababaw muna example ha. Nung mga bata kami, basketball, ganun kami. Nice, nakiano lang ako sa mga pinsang ko. Sino man nanalo? San Miguel o Hinebra? Eh, asaran pa yan. So, pag nasa mali ka pupunan, ano ka?
Pahiya ka, alam mo cheer-cheer ka pa dyan, pahiya ka, gano'n yan eh. Mababaw na example lang yan O yung hindi mababaw na example. Then ano sa mga bansa po ngayon, geopolitics, kampihan po yan, traidoran yan eh. Ganyan po ngayon yan. Ngayon, yung medyo malalim sa geopolitics, yung siyempre iba kumampi sa China, sa Russia, di ba? Kampihan yan eh. Pag ano nangyari, pag natalo yung kakampi mo, ano na? Kala ko kakampihan mo ako, hindi. Pag kinampihan kita, talo ka rin eh. Matatalo rin ako eh. Hindi ba yung sinasabi ko? Kaya ngayon, saan ka kakampi ngayon? Mamili kayo. Every Sunday, namimili kayo every day. Minsan, mayaya lang kayo ng kalaro nyo. Dito tayo. Tanong mo agad sarili mo, ito bang gusto ng Diyos? Ngayon, nakikinig ba kayo? Amen. Sino nagsasabi sa inyo hindi kayo makinig? Sino kating-kating ng cellphone dito? Diba? So, namimili at namimili ka. Tanong, sinong kakampihan mo? Sino pipiliin mo? Alam mo ng Diyos ang panalo bandang huli. Amen. Nakikinig ba kayo? So kaya the Lord's name, number 4, the Lord, bakit tayo nakakasigurado? Kasi the Lord's name is at stake. Ibig sabihin, sino mapapahiya dito? Kalaban ng Diyos o ang Diyos? Hindi siya mapapahiya ang Diyos. Ang kalaban ng Diyos mapapahiya. Alam mo niya, kaya iyabang niya ngayon. Yung kasi Bill Gates, iyabang yan eh. Ito nagkakagulo na yung mga ano ngayon. May dinedemanda ngayon sa Germany daw. Ang dinedemanda, yung mga hindi nagpabakuna, tsaka yung mga doktor na nag-advise na huwag magpabakuna. Can you believe it? Ang tindi na ngayon doon. Matagal na matindi doon eh. May kilala kasi tayo doon sa Germany. Yung mga Kristiyanong Baptist doon, sinasalakay, huminto kayo dyan. Laking karapatan. Ganun doon sa Germany. Kaya hindi ka magtataka eh. Musgahan na naman Diyos to. Musgahan na nga sila dati. Kanino kayo kakampi? Ito, yung mga nasa fence pa itong mga to eh. I'm sure. Ay, yung mga taga-baybay sapa. Kanino kaya ako? Sa Korea ba ako? Yan yung sa Doña Peping eh. Ang laki ng place no, ng tanongin mo ako ligtas eh. Bagsak agad yung kahit hindi pala kaya yan eh. Nag-umpisa yung church ng Panginoon eh. Kung saan-saan lang sila nag-beamit eh. Catholic ngayon, pwede mo sila malaki yung nila. Iglesia ni Manalo, malaki yan yung mga yan eh. Tumba agad yan sa kaligtasan. Nakakahiya sila. At pag sumama ka doon, isa ka pa, nakakahiya ka, hindi ka makakaharap dito. Yung kinakausap kong taga-Yahuwah eh. Usap lang. Hindi makakaharap yun. Alam niya, umpisa pa lang kasi nakatikim na siya ng Anong Bible nyo? Ito, ginagawa pa lang daw. Kasi pinapalitan nila yung gusto nilang palitan eh. Lahat ng lahat ng Jesus gagawin nilang Yahuwah. Saan ka nakakita nun? Ngayon pala sila nag-publish. Yan pala, talo ka na eh. Ito mga Katolik, yayabang ng mga Katolik. Kami nagbigay ng Bible eh. Nagpunta ako sa Catholic Bible at Madi. Sila daw ang gumawa ng Bible, Catholic. Nagpunta ako sa Catholic Stone nila. May King James Bible, wala po. Ano kayo nagbigay ito? Ito yung best-selling book. Alam niyo ba yun? Bukod sa Bible, King James. Okay, ang binabasa talaga. Yung iba naman kasing NIV, pinamimigay yun. Pinupondahan, kayo siya nabili, tapos pamimigay. Hindi naman binabasa. According to survey. So, parang sabihin, ikaw nagbigay nito, wala ka nito. May kaplastikan sila doon, no? So, namimili kayo, ha? So, sinong kakampihan nyo? Yung siguradong hindi mapapahiya ang Panginoon yun. At kasi damay-damay yan eh. Kung kumampi ka sa Pentecostal, tapos nakikita mo, bumubula na yung babig. Saan ka nag-church? Dalhin mo nga yung kaibigan. Ikaw mapapahiya kahit Catholic. Kung nag-iisip talaga yung taong yan, tatanungin ka niyan. Kala ko ba sabi sa Bible, don't call no man your father, but father tawag sa pare. Sabi sa Bible, yung pastor may asawa, maraming anak. Ba't ganyan yung nyo? Lahat na ng Bible, kinontra eh. So, mamili kayo. Amen? Hindi ka alam ano sinumali. Anyway, second to the third. Number 5. Paano tayo nakakasigurado? Diba, sabi dito, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death,
So, in-exaggerate na to. Sino ditong ano? Kunwari, babae ka. Saan ba magulo dito? Kunwari sa Tondo, laging ano eh. Meron bang ganun dito? Anong lugar ba dito na may pinapatay? Doon sa ano, tinatapon lang yung patay doon sa Payatas. Pero sa iba yung dinukot. Amen? Kunwari ikaw, Julia. Kunwari na lang sa Payatas yung maraming rapist, ganyan. Lalakad ka ba doon? Tapos naka-short ka pa. Alam mo, gusto mong mamatay, di ba? Kasi masama yun na. Ngayon, ganito. Yung ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, soul winning, yan. Alam mong may Muslim dito, may Katoliko dito. So, si Daddy, minsan gustong gano'n. Exciting kasi, di ba? Baluarte nila yun. Depende. Sabi nga sa inyo, di ba? Sa ating seminar, matalino ka rin dapat. Kung meron namang ano dito, ba't ka doon? Ay, naglalasingan, no? Session ko to, maliligtas to. Gusto ko may makita may testimony ako yan. Tapos biglang, tumawag sa bayan, kahit lasing. Anong tawag doon? Parang, nag-dead-dare ka, parang ano ka. Hanggang nag-dead-dare ka, no? Ano yung, ano? Ngayon, ito yung ano dito po, hindi po sinabing ganun gawin natin. Pero sinasabi yung, sakali! Amen? Kayong nalaman. Pero kung sakali ka na, doon ka na. Nangyari sa akin yan eh. Medyo ang daming ano, konti yung tumatanggap, and doon yung mga iinom. Hindi pa ako masyadong ano noon. Ayun, sinayang ko 2 oras ko doon sa lasing. Lasing eh. Sabi ko, hindi na ako ulit. Kahit tumanggap yun, lasing ano eh. Hindi alam yung nagsasabi nun. Okay? So kung sakali man kung sakali. Pero nangyayari ito kahit ito po, ngayon tayo, alam nyo, very public tayo. Alam nyo ba yung reputasyon natin dito? Hindi basta-basta. Amen. Ang daming nakatingin sa, hindi lang nga amin syempre. Pero may mga nakatingin dyan, iniisip gusto mapahiya to. Maubo sana kayo. Kaya pray for each other, amen? Amen. No, kahit sa NIFB, sa old, yung reputasyon natin medyo ano, kasi inasabi ko lang yung ano ko eh, wala tayong grupo-grupo dyan. Pag mali itong isa, mali. Kung tama, tama. Kung tama rin ito, kung saan tama. Ganun tayo eh. Anyway, so maraming ang kalaban, pero hindi ka matatakot. Bakit? Kasama mo ang Diyos eh. Again, parang yung pastor niya, again, kung minsan umaalis-alis yung pastor sa, alam mo na, sa kanyang ano, sinisigurado niya may papalit, di ba? Babalikan niya, kamustahin niya. Kaya point number 5, sigurado tayo, goodness and mercy shall follow us. Bakit? Kasi ang Panginoon ang magpoprotekta. Nakita niyo yun? Yung sinasabing thy rod and thy staff. Ito po ay pamalo, no? Yung staff medyo mas mahaba-haba, pwede pang ganon. Pang ganon. Yung rod, yung talagang pamalo na ano. Ba't walang sword? Pastor, pinag-usapan natin dito, hindi naman ano eh. Yung mga kalaban, ano mga kalaban ng sheep? Ha? Langgam? Pwede, pero madalas yan sa panahon nila, kwento ni Joseph, di ba? Ano yung kalaban doon? Mga wolves. Matindi yung wolves, matalino daw yan eh. Hindi yan basta atake ng ganon, iba doon. Ayan, pack sila, yung lion, ganon din. Diba, iba naman, wag nagpapasto niyang titirahin niya yung lumalayo. Kaya kayo huwag kayo lalayo sa Panginoon, tsaka sa church. Ay, basta ligtas naman ako eh. Gusto mong mapahamak, sige nga. Masira yung buhay mo, syunga-syunga ka dyan. Magsisisi ka, bandang muli, ano yun. Andun ka na nga sa protection ng ano eh, Panginoon eh. Sabi dito, pag ikaw nga, pastor mo, Panginoon, the Lord can and will protect His children. Kaya sigurado mapapabuti ka. Amen. At kung sakali ka, awaan ka, may awa kasi nagpapapastol ka sa Panginoon. Amen. And thy rod and thy staff. So again, pwede bang marami, may mga rod na ngayon, ano, gusto kong bumili nun eh, yung ano, ginaganon. Yung pang-pulis yun eh. Kasi wala akong baril, mahal eh. So dapat may pang-protekta ka. Amen. Kunwari ikaw, mayaman ka, tapos ang bodyguard mo, kunwari yung ano, mga bata, tsaka matanda. Feeling safe ka ba doon? Kasi si Maduro nasa bansa niya na kinidnap pa eh.
Eh, matindi yung kalaban niya, mayabang din siya. Sabi niya, sige, kunin niyo ako dito! Yung, kinuna siya. 20 hours lang, 2 hours lang. Planadong planado eh. Hindi ko sinabing kampi ako sa US lagi ah. Eh, nakakatawa lang din kung paano yung irony, no? Iyabang mo, kunin niyo ako. Kinuna siya. Eh tayo, meron bang kukuha sa atin dito? Siguro, pero madalas hindi. Salamat ito, hindi tayo masyadong sikat. Maganda yan eh. Nagagawa natin, dapat natin gawin. Ang hirap nung masyado ka sikat, mapera ka kunwari, pag-iinitan ka niyan eh. So in many ways, pinoprotektahan tayo ng Panginoon. Gawin mo lang kalooban ng Diyos, ginagawa mo, nagagawa mo, okay yun. Pag yaman mo, pag piestahan ka ng mga loko-loko, mga false brethren, bubulahin ka, hanggang... Anyway, panglima yan ha, the Lord can and will protect His church. Kaya yung mabuti, sabi nga nila sa isang bansa, walang progress pag walang peace and safety, di ba? So kailangan niya protektado ka, hindi ka makapag-aral, hindi ka makapag-tanim kasi yung tanim nakawin. Sa buhay natin Kristiyano, wala tayong takot sa mga ganong klase ng elemento kasi ang Diyos mismo yung magpoprotekta sa atin. Very basic to eh. So, takot ka pag hindi ka protektado. E pag Panginoon ng pastor mo, ikaw ay protektado, and therefore, goodness and mercy shall follow us. Number 6. Second to the last na po ito. Okay pa kayo dyan? Ready? Okay pa kayo? Ganito dito, puro Bible. Walang rock-rockan dito. Iba-rock namin ang Panginoon. The Lord is my rock. Ay basa, ready, go. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. So, paano tayo nakakasigurado na ang goodness and mercy will follow us? Eh, meron tayong kalaban eh, di ba? Ngayon, okay ka, pero may kalabang ka. Nagbabantaan ka niyan. Parang, alam niyo yung prepare sa table before in the presence of my enemies. Parang, ang ganda illustration dito. Ang maisip, pero, ito. May panahon na, alam niyo sa may ibang lugar, na scarce yung pagkain, for example. Ano kinakatakutan mo? Ikaw sa example natin, ikaw yung may pagkain. Di ba? So, alam mo, titirahin ka na iba. So, nakawang ka, di ba? Ilulot ka, yan. May mga place na ganyan eh. Sa US, Black Lives Matter, ganyan eh. Ninakawan sila eh. Ngayon, sa mga magandang illustration, ay, taga dyan ka sa Listen. Di ba? Nakaka-open niya iba eh. Then, taga ka na lang. Saan kayo? Taga Eastwood ka, di ang ganda yung mga bahay doon, di ba? Eh, nakapalibot doon. Mga tagong saan. Kahit naman saan lugar, may ganyan eh, no? Ito sa amin, may mga CCTV yung dito. Sa GC namin, reklamo. May nanakawan na naman dito. Pwede mo sabihin kasi naman, dinidisplay niyo yung maganda yung eh. Wala lang, may mayabang din dito. Dinidisplay nila yung sound system, yan, TV, at sasakyan. Hindi nga, laway na laway ngayon, nakakawa natin to. Nakasunod. Eh kaso, nung nanakawan mo, bira, may baril din pala sila. Ang lalaki ng baril nila, tapos may fence pa ng, ano man yan, may kuryente. Nanakawan mo ba yun? Mababaw na example lang ha. So parang kasi sabi to, yes, may kalabang ka, kaso ang Diyos nga ang pastor mo eh. May mga tupang tataba, di ba? Mga wolves. Galaway-laway no. Sa church minsan may ganyan kinakaingitan, may nararamdaman mo may naiinggit sa akin ganyan eh. Si anong ganyan ba yan? Tatagal ba yan si ganyan sa'yo? Ba't parang ayaw mo? Duda ka. Naku, cum laude yan, alam mo. Ano kala mo sa akin? Di mo kaya yan. Kaya ko yan. Tulong ng Panginoon. Amen? Amen. So, ang daming kaso may baril ka. So, yung sinasabi dito,
Pinagpapala ka ng Diyos sa gitna kahit marami kang kaaway na alam mo, kaaway ka niya, sasakmalin ka niya kung kaya nila. Ang Diyos nga nag-prepare daw. Diba? Imagine nyo yun. May mga ano dito, ang nag-prepare sa'yo, Diyos. Pag alam nila ang Diyos nagpapala sa'yo, takot yan. Meron kasi itong, thou anointest my head with oil, simple lang po yan, sabihin lang. Anointing, yung mga anointment sa oil especially, di ba sinasabi daw dito para pag nasuksok daw yung ulo sa madali daw. Ang alam ko lang anointing with oil, madalas ano yung parang gel nga, sa gel or yung pang ano nila eh, maayos ka. Okay? Hindi na ako nag-aano ngayon eh. Pero ibig sabihin maayos ka, madalas nabanggit yung anoint your head with oil. Ibig sabihin maayos ka, paglabas mo, maayos ka, presentable ka. So imagine mo, ikaw yung ginugroom, no? Maayos ka. Imagine mo, ang Diyos na nagpapakain sa'yo, ang Diyos din na nag-aayos sa'yo. No? And then, dahil nga pinagpala ka talaga, ano na ito? Ay, Diyos, mahal na inumin. Milk tea. Milk tea mamahalin. Okay na. Tumatapon na. Bakit? Kasi sobrang pagpapala na eh. Pero ngayon, inggit na yung mga kalaban mo, mainggit ka, mamatay ka sa inggit. Sabi nga nila, di ba? Huwag niyong gaganon yung away niya, lalo. Pero minsan ganun eh. Ang Diyos mismo yung pinagpapala, inaano ka lalo kinakalabang ka lalo ka pagpapalain. Ngayon lang, ano gagawin natin? Parang naalala niyo yung kay Peter and John. Gusto nila, kinulong na nga sila bandang huli, pero sabi doon, ano magawa natin? There's a notable miracle na ginawa nila eh. Paano sabi yung peke sila, di ba? Peke ito, yung pilay na alam natin, pilay nakalakad. At hindi lang lumakad, parang sabi doon, nag-axe, di ba? Parang tumatalon-talon pa. Sabi, wala ka. So nakikita nyo ba? Point number 6, the Lord exalts us against our enemies. Makikita mo yan. Ngayon ito mga Katolik, kahit anong gawin nila, pang-aasa, tapos ang daming style niya eh. Yan, kaya nila pinapakita yung napakarami nila. Ano sa palagay nyo ginagawa nila? Palagay nyo. Gusto nilang sirain tayo, i-crush tayo. Konti nyo, mamatay na kayo. Hanggang ngayon, dito pa rin tayo. Kasi ang dali nga lang nilang yun eh. Katotohanan ng ating panlaban. Tanungin mo lang yan. Kunwari, meron ditong, solve natin, kaya nagalit sa Koreano kay Pete. Ba't ka may insecure dito sa napakaliit na nag-share lang ng Bible? Ganun yung mga yan, napakagaya, parang si Pastor Bob, Pastor Bob, naalala ko yun, nag-share kami dun eh. Kung tunay kang likod ng Diyos, dapat natuwa ka. Amen. Yung magawa nyo dito. Alam niyo ba, ano sabi niya? Nag-donate ako ng bangka, kung ano man yan, yabang. Ang nakikita ko naman gagawin ng Diyos doon sa muhokong na yun eh. Naintindihan niyo ba? So kaya sigurado mapapabuti tayo. Again, kung ang Diyos ang pastor mo. Amen? Madi, mga bata. Kumpara nyo ako dun sa iba. Puro saya-saya lang. Let's play. Let's praise the Lord. Puro Bible to. Tatalino kayo dito. Bata pa kayo, alam nyo na in-expect nyo. Babasahin nyo yung Bible. Kung sinabi nyo, basta yung pala talaga yun. Hindi yung mapapahiya ka. Kahit may kalaban, ang Diyos na nagtataas sa iyo yung kalaban mo, takot sa iyo ngayon. Matindi yung bakit niya ng Panginoon. Kasi mapahiya siya, ba't nga pala ganun tinuturo natin? Ewan ko ba kay Ellen G. White, saan niya nakuha yan? Hiyang-hiya yung mga yan. Kaya inaaral natin, pati yung aral nila, mas alam natin. Parang yung mga pre-trib, mas alam ko pa yung pre-trib kaysa sa kanila. Kasi inaaral ko, kasi nung panahon na, sino mo tama dito, inaaral ko pareho. Ganun din, kaya inaaral ko yung ngayon, na-distinguish ko na yung pagkakaiba ng JW, okay, Post-Witness at SDA. Kasi may pagkakapareho, 3 years lang pala ang pagitan yan eh. Yung mga ibang taga-JW galing sa SDA. So, inaalam natin yun para magagabay natin yung mga tao. At pag nakita natin yan, hindi sila pwedeng magmalaki na mayaman sila, madami sila. Ang daling ibagsak. Basta, ang Panginoon ang pastor mo. Nakikinig ba kayo? Ay, pastor abante, banggain mo pa. Banggain ko yun. Diretso.
Dinudungisan niya yung baptist eh. Amen. Siya ang tataob kahit anong kayaman yan. Dali niya ipahiya. Actually, yung mga sumusunod sa kanya, alam niya na nahihiya na nga sa kanya, sa totoo lang. At saka kahit yung mga dating sumunod sa kanya, bakit nga pa tayo sumunod dito? Nahihiya na sila, ilalalayo sa sarili. Hindi, yung ilalayan. Pastor, di ba kasama mo dati? Oo nga, mali ako nun. Gusto mo ba ganun ka? So, kaya ngayon pa lang, kasi Calvinist pa yan. Kaya umpisa pa lang, ewan kung kailan ko binanatan dito yan. Kasi umpisa pa lang, nakita ko, something's wrong with this. So, yun. So, kahit ngayon, ano mangyayari sa'yo, basta wala kang support doon, di wala. Ang Panginoon ng aking pastol. Amen? Panginoon bibigay kung anong meron. So, the Lord exalted against our enemies in the presence of enemies. Last, alam niyo na to. Kanta to, di ba? Kanta natin. Surely, ano nga, surely, bakit? Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. So, nakakasigurado ka ba nun? Eh, kung meron mang, alam mo na, konting napahiya ka, naghirap ka. Basta maganda kayo kasi, ano yun, pagsubok eh. Pag dinaan ka ng Diyos sa ganun, parang alam mo na, ini-expect mo na, yung pagsubok mo na konting ano, pag ikaw naman ang pinagpala, basta magpatuloy ka lang agad ha. The Lord is my shepherd. Kaya mo bang sabihin yun? Siya ba yung sinusunod mo? Siya ba yung salita niya ba yung dinadala mo? Binabasa, inaalam mo? So kung ganun ka, tuloy lang. Kasi bandang huli, susunod ang pagpapala, and ito yung point natin, and I will dwell in the house of the Lord forever. So nung tinano nila to, sa panahon ni David, parang house of the Lord sa kanila doon, in a way, yung temple eh. Eh ngayon, sira na yun eh. Ubus nga yun eh. So, ano tinutukoy niya dyan? Obviously, sa ating mga ligtas yan ay langit, no? Kaya, last point, the Lord will have us ultimately with Him in heaven. Amen. Yun ang siguradong goodness. Kung may goodness, definition ng goodness, heaven yun. Kapiling ng Panginoon, blessing, walang kamatayan, walang sakit, walang... Langit yun. Ang tanong, sigurado ka ba sa langit? Pag hindi, hirap yun. Wala kang assurance. Hindi goodness yun. Kaya yung bang di ligtas at hindi sigurado at shaky sa kaligtasan, hindi nila maklaim to eh. Sino mayaman eh? Si CF, di ba? Kahit si Abante, sigurado yan. Pagpapala, ligtas ka ba? Pag hindi, impyerno, patay. Hindi good sa impyerno. Amen? Walang mercy na doon. Kaya iba nagtuturo, siguro naman sa impyerno, pag 1,000 years ka na doon, mapakita ka doon sa kawawa na. Walang mercy doon. Kaya tinutukoy na place and mercy dito. Sa lupa, mayroong mercy din naman, pero lalo sa langit. Dapat sa impyerno tayo eh. Ginawa ka ng Diyos, goodness and mercy, pag sa langit na yan. Amen? Ligtas na ba kayo lahat? Kung hindi pa, magtanong-tanong. Hindi ka na pwede mag-assume. Ngayon, pag tinanggap mo ang Panginoon, no, alam mo makasalanan ka, siyang tumubos, siya namatay para sa iyo, nagbayad ng kasalanan nating lahat, pero tinanggap mo siya, nanampalataya ka, tumawag ka sa kanyang pangalan, anak ka na ng Diyos, and therefore ligtas ka na. Amen? At wala na mga kabagbago doon. Ang pinag-uusapan na lang, gaano kadaming blessing at reward yung iipunin natin sa langit. Ano gawin natin ngayon? Ang Panginoon ng ating pastol, siyempre, hayaan natin ng Diyos ay i-lead tayo. Ngayon, nililid ka niya, salita niya, sa mga decision making mo, mga pangasawa mo, mga young people, trabaho, sa oras mo, anong gagawin mo dyan, nililid ka ng Panginoon sa tama. Nakikinig ka ba? Tanong. Yan ang tanong eh. Nakikinig ka ba? Sumusunod ka ba? Kahit pakausapin ka ng Diyos, sumusunod ka ba pag sinabi niya, ito gawin mo ha? Sunod ka ba? Dapat. Naku, dami ko palang dito. Ay, tapusin na natin. Ayun. So, magtiwala naman. Ngayon, pag may panahon talaga ng problema, andyan yung comfort niya, andyan yung restoration, magtiwala ka sa Kanya. Kasi, aminin natin, may mga panahon na mahirap eh. Hindi mo sigurado. Pag ang Panginoon naglilid sa'yo, makakasigurado kang marirestore ka niya. O protektahan ka niya.
Let's pray, Lord. Maraming salamat po sa inyong mga salita, Panginoon. I pray na tutunan natin lahat ng matutunan. Maraming salamat sa mga guests, Panginoon. Napakasimple ng message, pero inalign din namin sa inyong mga medyo advance, Panginoon. Yung mga naglilingkod na, magpatuloy, ma-encourage. Yung mga hindi pa masyado, hindi pa magtuloy-tuloy, hindi pa sold out sa inyo, Panginoon. Nawa, nakita namin dito, pandang uli, kayo pala yung panalo. Nawa, todo na namin, surrender na namin sa sarili, Panginoon. Ligtas naman na kami. Yung ibang bagay na hindi pa namin surrender, oras namin, pagdedesisyon namin, Panginoon, lalo mga kabataan, sila po yung nag-iisip, nagkaplano ng kanyang buhay, Panginoon, nawa ay ang pinaka-consideration, ano yung makaka-please sa inyo, sa mga pipiliin again, mga trabaho man yan, mag-asawa, magpipili nila, kayo yung piliin, yung direksyon. Kailangan po, Lord, sa mga matanda na, patuloy, tulungan pa yung dapat tulungan, kaya na, hanggang kaya namin, hindi kami masyadong magaling pa, mahusay, magpalakas kami po sa inyo. Basang, fellowship, Panginoon. Kayo ang maging pastor namin, Panginoon, at mabuti, hindi kami lalayo sa inyo, hindi kami lalayo-layo. Hayaan na namin na pastoran nyo kami kung kailangan nyo kami maglingkod. Maglingkod lang po, Lord. Marinig, sumunod, Panginoon. Nag-aaral, Panginoon. Later kami makakatulong sa iba. Kailangan po, Lord, basbasan nyo ang kakainin. Nasa naghahanda, Panginoon, nag-provide, the provision niya rin to, Lord, para sa bawat isa. May kalakasan namin to, Lord. Kaya malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.